Hello mga sis! Welcome to Heritage Official Channel! So yun na nga mga sis na pag-uusapan natin ngayon kung bakit hindi nakaabot ng top 5 ang ating pambato na si Michelle Marquez sa Miss Universe at even ang kanyang performance dito sa coronation night nila. Okay mga sis, no, grabe, ang daming nagulat. Even ako nagulat din ako at alam even mga pageant vloggers din is nagulat din kung bakit hindi umabot ang ating pambato hanggang top 5, no? So, yun na nga mga mare, no? Sa swimsuit pa lang pinakitaan na tayo ng ating pambato kung gaano ka-edgy, kung gaano ka-powerful ang kanyang lakad. Her walk, stride, and edgy, and at the same time, fierce. She gave us fierceness, playful, and then, alam mo yun, ramdam mo talaga yung aura niya, ramdam mo yung presensya niya na napakalakas habang naglalakad siya. Kaya naman po mga sis, no, umarangkada ang ating pambato at umabot po sa top 10 for the evening gown competition. At ito na nga mga sis, no, ay nakakaloka, no. Napakaganda ng gown ng ating pambato. Sabi, nung lumabas siya, suot ang kanyang beautiful, so divine black gown. Oh my God, no? Talaga namang inspired to kay Apo Wangud, no? Very tribal, very unique, very edgy, very strong, very different, nakakaloka. Alam mo yon, masasabi mo talagang elegant scream, no? And even ng mga tao doon, mapapansin talaga ang kanyang performance. Kahit ako nakakaloka na pa, wow talaga ako sa performance niya. Grabe. Even her choice of the gown, grabe. It's so great. It's perfect. Kaya nakakapagtaka mga sis, no, kung bakit hindi umabot ang ating pambato sa top 5 knowing na she is in this round. She ate every girls in this round. Oh my God, talagang question mark talaga sa atin kung bakit hindi umabot sa top 5, no? Knowing na ibang mga girls na tumasok sa top 5 is questionable, na? Grabe, yung ibang gown is very similar to other gown na nakita natin in the past edition, no? Yung iba dyan, nakakaloka, nakita pa natin nung national stint niya. So, walang bago. There's no new flavor na ibinigay. So, nakakapagtaka kung bakit hindi nakapasok ang ating pambato dito sa top 5. No? Kaya naman ako, oh my God, unang pumasok talaga sa isip ko kung bakit hindi pinapasok tong pambato natin, ng pambato ng Pilipinas sa top 5. Just because when the Q&A comes, alam na nila na kakainin o magmumukbang ang ating pambato, no? Dahil alam natin na malakas ang ating pambato pagdating sa Q&A, pagdating sa question and answer. So, no? And just happen na masasabi ko talagang this is unfair. 'Di ba? Dahil maraming nakakakita, maraming pageant vloggers, maraming media, maraming people ang napawaw sa performance ng ating pambato. Even their gown, her element of gown talaga namang bumagay sa kanya at nadala niya ito ng napakaganda, napaka-solid, napaka-suwabe. 'Di ba? Na kaya nakakapagtaka. And if our queen is pasok sa banga, pasok sa top 5, lalamunin lang talaga sila ng buhay noon. And now I can see bakit hindi nila pinapasok ang ating Rina. Ganun nag-perform naman to ng napakaganda at napakaswabe, napakalinis. No? Dahil alam nilang lalamunin sila. And the venue is Latin America. So, di ba? Alam naman natin, even ang judge is some from the Latinos. Na talagang masasabi na talagang unfair. No? And may lumabas pang resibo na na pinost galing sa official siguro let's just say partner or official partner na nandun ang ating pambato sa top 5. Knowing na talaga naman nag-perform, kakalokang pinasok, karami naman pinasok low energy. Oh my God. Oh my God. I'm very disappointed. So, bahala na kayo kung gusto nyo akong i-bash or kahit anong sabihin nyo, bahala na kayo. But this is my opinion, no? This is what I can see, 'di ba? Ito yung pinaniniwalaan ko, ito yung opinion ko, ito yung nakita ko, and ito ang sa tingin ko ay tama, 'di ba? Na bakit mo i-discredit ang performance ng ni Miss Philippines kung alam naman yung nag-perform ng bongga. Nakakaloka talaga tong edition na to, no?
Sinayang nila ang malakas na credential, ang pinakamagaling, ang pinakamaganda, ang performer of the year, ang Hakot Awardees no ng Pilipinas. Sa mga set, kung kayo ang tatanungin ko, anong naging reaction nyo sa napanood nyo o sa naging resulta ng Miss Universe ngayon? Do you think tama bang hindi nakarating sa top 10 ng ating pambato? O dapat siyang naka-include sa top 5? O maging top 3? Please comment down below para malaman ko kung anong say ninyo sa latest chika, and don't forget to subscribe Hera G Official. See you in the next upload. Bye!